What's up mga bros? Kamusta? Welcome back sa ating panibagong video. So, special tong araw na to dahil bubuin na natin, finally, bubuin na natin yung bike ni Kuya Bren. So, sobrang special ng build series na to. Ewan ko anong episode na ba? Episode 5 o episode 4? So, yun. Samahan nyo ako. Pupunta na naman tayo kay Kuya Ronnie. So, let's go! Yun, nakarating na tayo dito kanila Kuya Ronnie. So, update ako ulit sa inyo mga bros. Ayun yung bike na gagawin natin, yung bubuuin natin kay Kuya Bren yan. So, mamaya ililay flat natin ulit siya, tapos ipipicturean natin. Tapos ito yung ibang mga gamit niya. Yan. So, samahan niyo ako mga bros. Let's go. Kuya Ronnie, ano masasabi mo kay Kuya Bren? Ano message mo sa kanya? Very nice. How much? How much talaga ito? Ganda ng color. Gusto ko yung color niya. Ang ganda nga nung kanya. May pagka-ombre. Ang ganda nga nung napili niya na Oo. color combination. From gray to black siya. Mix matching niya. Yes. Yun, so yan na yung mga pesa mga bros. Yan, bukuin na namin ulit ni Master Mechanic. Yun, let's go. Talagang kailangan tanggalin yan, no? Para maging smooth. Para hindi siya uneven. Tama ba? Hindi, isa din para mas madaling ipasok yung Sa bagay, para, stem. oo, Wala para siyang, kaya hindi ako gumagamit ng iniikot. pipe cutter. Tag cutter kasi nagbo-burr siya, kumbaga gumaganon siya. Oo. So nagkakaroon siya ng lumalaki. At least ito, pantay, at the same time, mas malinis. Salamat sa info. Yun, so assistant tayo ulit ni Kuya Ronnie. Abot natin, taga-abot muna tayo ng mga gamit. Yan. Yun yung rear. So, eto naman yung front. By the way guys, pre-build na tong wheel set natin. So, napagawa na natin to dati habang naghihintay ng group set. So, yan. By the way guys, GX pala na transmission ang ilalagay natin. Yan. GX na transmission ang ilalagay natin para sa group set ni Kuya. Yan, kabit na natin. Sa XD kasi, ako, ang ginagawa ko para hindi ka mag-cross-thread yung magkamali pagpihit. Ni-spin ko siyang konti. Tapos pag nahulog, siya na yun. Pwede mo na siyang i-thread na. So tutunog siya, no? Tutunog siya. Ulitin natin. Ayan. Kaangat. Yun. Yan siya. Magsiset na siya na. Oo, para nakaupo na siya dun sa mismong... Nakano na siya na. Nakaset na siya. Salamat na naman sa bagong info. That's the time pa lang na pwede mo na siyang higpitan. Mafe-feel mo naman na kumbaga dire-diretso lang yung pagpihit. So kumbaga hindi siya lumalaban. Hindi siya lumalaban. So ayan. Yan. So magkakaiba yung mga bros may Hyperglide, may crossspline din para sa Shimano naman. Yung Hyperglide sa NX, SX, yun yung sa SRAM din. So yung mga Shimano, Alivio yan, pababa. Kadalasan Hyperglide pa yon. So yun. Pati yung mga luma, mga 10 speed, ang alam ko, Hyperglide pa yung mga yun eh. Yun, so time naman para sa RD. Kabit natin yung RD. Para maikabit mamaya yung gulong sa likod. Ano yung diskarte Kuya sa pagkakabit ng transmission na RD? So sa transmission kasi, dahil hindi na siya gumagamit ng conventional na drop out. So ito na siya mismo. Ngayon, ang kailangan mong kunin na info is yung size ng bike. Syempre yung pangalan ng bike. Tapos magda-download ka ng app. Okay. So doon sa app na yon, doon ka
kukuha ng info kung paano yung magiging settings Yung app niya. na yun, provided ni SRAM. May nada-download yun sa Okay. sa store, Oo. Google Store or sa ano ba to, App Store sa Oo. sa iPhone. Sa iPhone. Yun. So kasi meron diyan meron siyang may nakalagay na A and B. So depende sa frame mo kung saan siya magsiset diyan. And then yung yung size tsaka yung yung sa cogs. So, kailangan lahat ng specs na needed dun sa site, kailangan mai-provide mo. Okay. So dapat talaga siya exact yung pagkakaayos. So, pinaka-importante, UDH ready na frame. Oh, Yun. kailangan ito, yan. Yan. So kung kahit gaano ka kagaling maglagay ng pyesa, kung hindi UDH yung frame mo, walang mangyayari. So, yun, para sa mga hindi nakakaalam, kung Ito. ano yung UDH ready na frame, yan. Universal Derailleur Hanger. Yun. So anong pauso nito is ang SRAM. SRAM. SRAM ang way back 2020 pa yata, 2019 yata. So, hanggang sa nag-adapt lahat ng frames. Magaling ang marketing ng SRAM eh. Okay. Kasi, nga naman, universal nga naman. Pag nasira, kahit kaninong frame, kukuha ka lang. Okay. Pero niyang part na yan, sa paglalagay ng RD, ano yun? Para saan yung guhit? Saan yung indication na yan? Sa pag nag-i-set mo na yung pinaka-initial setting niya. Okay. Ano ba tinatawag nila doon? Ano kasing term nila doon? May term sila doon eh. Parang pag nag-set ka ng conventional na RD, ito yung niya. Dito mo ilalagay yung pinaka-limit niya. Okay. So, yan na yung parang limit lang din siya. So, hanggang dyan lang. Pag So, at minove least mo may to, guide siya, no? pag minove mo siya, yan, sasama siya. Oo. So, pinaka-guide lang niya yan. Na dapat nandito lang. Ito yung Okay. setting niya. By the way, guys, by profession, nurse si Kuya Ronnie. I save lives and I save bikes. Yun. Ang Magura pala is isa sa mga brake sets na available sa market na nag-offer ng modulation. Hindi instant yung braking power niya. Na pagkapiga mo ng lever na ganun is kagat ka agad. So may modulation na nangyayari. Same with SRAM. Hope, ang alam ko may modulation din eh. Ang Magura naman, combination siya ng Shimano at ng SRAM. Kasi malakas siya at the same time, may modulation siya. Yun, so mga bros, halos patapos na tayo. Kinakabit na lang yung front brake and naikabit na yung rear brake. So yan, niayos na rin, naputol na. Yan, nakapaglagay na rin ng Royal Blood. So yun. Actually, baliktaran naman siya. Ano yan? Baliktaran naman siya. Baliktaran. Baliktaran. So, makita mo dito sa part na to. Tsaka sa part na to, pareho lang. Oh. Pero yung isang Magura, isang set ng Magura, hindi ko maalala kung anong set yun eh. Yung sa harap niya is dual. Sa likod niya, Trail Sport. Trail Sport. Yeah. Para kay Kuya Jobs dati. Kay Dax lang. Hindi ko alam kung bakit yun. Oo, Kasi mapapansin mo, dahil yun naman, magkaibang length. Oo. Magkaiba ang haba nun. Specific yun. So alam mo kung saan nilikod, alam mo saan harap. Kaya alam mo sa harap yung dalawa, yung dual, yung quad ka una. Pero ang alam ko dun, big piston yung nasa likod. Yun. Okay. Kahit dual piston Kahit lang siya, malaki siya. malaki siya. Okay. Pero iba ako, upon request nung client, Pupapalit change mo. ko. Okay. Pareho lang naman, tatanggalin mo lang. Oo. Wala naman kaso. Yan. Yan mga bros. Sinisentro na lang ni Kuya Ronnie yung brakes natin sa harap. Para walang magiging rubbing pag nagra-ride. Isa-set up naman ngayon sa SRAM AXS na app. So, i-input dyan ni Kuya Ronnie kung anong specs ng bike, then yun. So, yan mga bros, lumabas na siya. Yung GXR. GXRD. So, yun mga bros. So, ito yung lumabas na magiging setup natin para sa chain length. Yan. So, in-input lang natin dyan na kung anong bike, kung anong bike model, tsaka kung ano yung brand. So, yan. Lumabas na ang dapat maging chain length niya is 118. Yan. So, ang chain ring niya is 32. Yan. Setup key is B21 tip 7. So, bibilang ka galing dito ng 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tama ba dito? So may taas na red? Meron kasi sa baba, meron sa taas. Usually dito lang naman. Yan. So yun. Yun. Bali apply mo na lang din lahat. Kung anong lumabas dun sa... Kung anong lumabas sa hula. Yan. So, ganun ang pag-set up pala ng F-RAM na transmission. Yun. So yan guys, may sabit. So, tuturuan tayo ni Kuya Ronnie. Paano gagawin Kuya Ronnie pag gano'n na may sabit? Meron kasing sa app, meron siya yung rear to rear, micro adjust. So, kunin mo lang siya, pwede mo siyang i-adjust minutely. So, maliliit. Kumbaga pag nag-ano ka sa regular na RD, di ba meron yung barrel adjuster na tinatawag. Pipihit mo yon pakonti-konti. Which ito, is nasa shifter yon. Nasa shifter or nasa RD. Okay. Pero usually nasa shifter. Ito naman siya. So, kung ito ay magsisilip mo rin naman. So, pataas. So, try natin pakonti pataas. So, para sa finishing touches, kailangan niya munang i-test drive para malaman kung may mga kailangan pang higpitan. So, yun, update ko kayo ulit mamaya. So, yun mga bros, natapos na rin. Yan. So, pinahiga ko muna, pagod eh. Tagal na ka tayo. Thank you Kuya Ronnie. No problem. Solid ka talaga. Yun oh, new bike day. What's up biker bros? Yun, ano masasabi mo kuya sa bagong bike mo? Anong masasabi mo sa overall performance niya? Maganda yung bike, kasi wala na akong pera. Yun. So sa lahat ng mga gusto magpabuo, pa-build, interested, feel free to message us at the Biker Bros PH. Magre-reply kami sa inyo ASAP. So yun, keep safe, ride safe, salamat.